Nagbigay ng babala ang China sa Pilipinas bago ang nakatakdang pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa ngayong linggo. Hinimok ng China ang gobyerno ng Pilipinas na itigil na umano ang pagsisilbi bilang mouthpiece ng ibang bansa at iwasang gamitin bilang chispieces sa mga regional power play. Ang pagsaway ng China ay ibinigay ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Guo Jiakun sa isang press conference noong Martes. Ang mataas na antas ng pagbisita ni Hegseth sa Maynila ngayong Biyernes, March 28 ay ang unang paglakbay ng isang nangungunang opisyal ng Amerika sa ilalim ng Pangulo ng US na si Donald Trump. Sa 2 araw na pagbisita ni Hegseth, inaasahang makikipagkita siya kay Defense Secretary Gilberto Teodoro at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Guo Jiakun na anumang pakikipagtulungan sa pagtatanggol o pansiguridad sa pagitan ng Pilipinas at iba pang mga bansa ay hindi dapat mag-target ng anumang ikatlong partido o makapinsala sa kanilang interes na nagpapahina sa kapayapaan sa rehiyon at nagpapataas ng mga tensyon sa rehiyon. Gamit ang matalas na metaporikal na pananalita, nagbabala ang opisyal ng China na paulit-ulit na napatunayan na umano ng mga katotohanan na walang magandang maidudulot ang pagbubukas ng pinto ng Pilipinas sa Amerika. Naghatid din si Guo ng tila direktang mensahe sa mga opisyal ng Pilipinas na nagsasabing itigil na umano ang pagsisilbi bilang tagapagsalita ng ibang mga bansa at huwag nang mag-stand para sa personal na agenda sa politika. Ang Pilipinas, ang pinakamatagal na kaalyado ng Amerika sa rehiyon, ang parehong mga bansa ay nagbabahagi ng isang kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa na nagpilit sa kanila na ipagtanggol ang sino man sa kanila sa panahon ng mga armadong pag-atake. At dahil sa kakulangan ng armas ng Pilipinas ay ipinadala ng Amerika sa bansa ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na kaya umanong abutin ang mainland ng China. Sinanay ang mga militar ng Pilipinas sa paggamit ng nasabing missile system at nakatakdang dagdagan pa ng isang baterya. At sa ibang balita naman mga kabayan, ang Japanese Maritime Self-Defense Force Multi-Mission Frigate na GS Noshiro ay nagsagawa ng kanilang inaugural port call sa Naval Operating Base sa Zambales kahapon. Sinabi ng Japanese Embassy sa Pilipinas sa isang post na ang makabuluhang pagbisita na ito sa bansa ay nagsisilbing patunay sa lalong matatag na maritime partnership sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Dagdag pa nito, pinagtibay umano ng hindi natitinag na pangako ng dalawang bansa sa pagtataguyod ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa buong Indo-Pacific region. Ang GS Noshiro na ito ay nagmula pa umano sa Australia na lumahok sa kakatapos lang na isang training course bago bumisita sa Subic Bay. Ang GS Noshiro na ito ay isa sa bagong Mogami class ng Japan. Ito ay 3,900 tonelada at isa itong stealth frigates kaya't hindi umano ito basta-bastang nadidetect sa mga karagatan. Ang GS Noshiro ay armado ng kombinasyong mga missiles at gun system para sa mga anti-ship, anti-submarine at anti-air warfare. Mayroon din itong isang Seahawk helicopter at mga unmanned underwater vehicle para sa mga mine countermeasures. Sa isang pahayag, inilarawan ng kapitan ng GS Noshiro na si Commander Huri Titsunobu na ang Pilipinas bilang isang important partner in realizing free and open Indo-Pacific. Ani Titsunobu, ang relasyon ay naging mas malalim sa pagitan ng Filipino Navy at Japanese Navy. Parami ng parami umano ang mga barkong pangdigma ng Japan na gumagawa ng mga port calls sa Pilipinas at nagsasagawa ng bilateral exercises kasama ang Pilipinas kabilang ang Maritime Cooperative Activity. Kumbinsidoan niya ang Japan na ang pagpapanatili ng mga aktibidad na iyon ay makakatulong sa kapayapaan at katatagan ng lugar na nakapalibot sa Pilipinas at Japan. Magandang umaga po. Good morning everyone. I'm Commander Hori, commanding officer of GS Noshiro. We have just arrived at Subic as a part of frigate training 2025. I am grateful for the generous welcome when bathing. Sharing fundamental values with Japan, the Philippines is an important partner in realizing the free and open Indo-Pacific. Recently,
the fleet. Sinalubong ng Philippine Navy ang pagdating ng barkong Hapon. Sinabi naman ni Commander Salvador Bonagan, ang commanding officer ng NOB Subic sa isang talumpati na ang pagbisitang ito ng Japan ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kooperasyon sa depensa at pagpapalalim ng maritime ties sa pagitan ng Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Forces. Ang Subic Bay ay nasa 120 kilometers lamang ang layo mula sa pinagtatalo ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea, kung saan naroroon ang mga barkong pangdigma ng China, mga Coast Guard at milisya ng China, kung saan noong Lunes lamang habang naglalayag ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR patungo sa Baho de Masinloc upang maghatid ng mga ayuda sa mga maging isda, ay biglang nagpakita ang mga Chinese Navy warship at mga Coast Guard upang harangin ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR. Philippines 3009. This is China Coast Guard 5303. Enter course and leave immediately. Or we will take strong action on you in accordance with the law. China Coast Guard 5303. This is PRP Dato Balinsosa, MMOV 3009. You must stay clear of our route. Over. Walang nagawa ang dalawang barko ng BFAR at dalawang barko ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China dahil bukod sa mga naglalakihan ng mga barko ng China ay marami umano ang mga ito, dalawang China PLA Navy warship at 7 Chinese Coast Guard vessel. Matapos ang pamimigay ng gasolina at food packs ay sinubukan pa umano ng BFAR na magpatrolya sa mga lugar, ngunit patuloy itong binuntutan ng mga barko ng China hanggang sa pabalik na ang mga barko ng BFAR sa Zambales. Ayon sa BFAR ay hindi man umano sila nagtagumpay na makalapit sa Bahura, ay babalik at babalik pa rin sila para ipakitang hindi sinusuko ng Pilipinas sa China ang Baho de Masinloc. Ngunit tandaan na China pa rin ang may hawak sa ngayon sa nasabing Bahura. Ang mga mangingisdang Pilipino ay naprotektahan because of the deployment of the Philippine Coast Guard and BFAR vessels. Nakatanggap sila ng fuel subsidy. So I think this is a successful mission.